Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Irene Rayos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,441 hanggang 3,445. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan, humingi ng paumanhin si Moyang kay Aaron. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali sa pagdududa sa Aaron. Walang pakialam si Aaron. Gaya ng sinabi niya, ang lalaking ito ay si Moyang, kaya wala siyang pakialam. Ngunit kung siya ay ibang tao, ang Aaron ay hindi pinansin. Ano ang kaugnayan ng kanyang buhay at kamatayan? Hayaan mo ang mga tauhan mo. Aaron sinabi kay Moyang, ang kanyang kamay, ay dapat na nakakabigla, ibig sabihin, hindi maaaring ipaalam sa hindi nauugnay na mga tao na makita. Moyang marinig speech lang para sa isang habang, ang tao ng kabilang panig ay halata ng maraming, kung bawiin ang mga tao, ito ay hindi upang magpalubha mapanganib na elemento. Ngunit hiniling sa kanya ni Aaron na gawin ito, na nagpapakita na nasa Aaron ang katotohanan. Agad na kinuha ni Moyang ang telepono, inutusan ang mga may sasakyan na bumalik sa Cloud City. Tulad ng isang ilipat, kaya na ang mga kaaway ng Moy ang ilang hindi kilala, kaya Kuya Ling, umatras na ang mga tauhan ni Moyang. Ano ang problema? Sa isang kotse ng Toyota, isang lalaking nagngangalang Lingge ang nagpakita ng isang napakagulong ekspresyon. Ang mga tanong ng kanyang mga nasasakupan ay mga katanungan din sa kanyang puso. Ang mga sumusunod sa sasakyan ay halatang nahuhuli, na nagpapakitang iniurong ni Moyang ang mga lalaking iyon, ngunit bakit niya ginawa iyon? Hindi ba niya alam na siya ang pinupuntirya? O, kapag alam niyang siya ang pinupuntirya, inalis niya ang kanyang mga nasasakupan ng walang takot at pagmamataas. Kahit magkano, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon ko para makaganti. Dahil gustong mamatay ng taong ito, hayaan mo siyang mamatay ng masaya. Sabi ni Lingge, may hindi kilalang premonition sa puso ng lalaki. Pagkatapos ng lahat, si Moyang ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi sa swerte ay nakuha niya ang posisyon ng Cloud City Boss. Marami siyang paraan, kaya nagawa niyang pangunahan ang mga kalaban na iyon na bumagsak ng sunod-sunod. At ngayon, kakaibang pagkakaayos ni Moyang, talagang hindi maisip ng mga tao ang dahilan. Parang may malaking bitag na naghihintay sa kanila. Pero walang masyadong pakialam si Kuya Ling. Bilang isang nakababatang kapatid, wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Nang pumasok si Moyang sa Tungyang County, umalis ang kotse sa pangunahing kalsada at nagmaneho patungo sa isang liblib na lugar, tulad ng sadyang pagbibigay ng pagkakataon kay Ling. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Si Ling ay nasa likod ng sasakyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinasabing ang kanyang panloob na pagkabalisa ay naaninag sa mahabang panahon, ngunit ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito, ngunit ang pagganap ni Moyang ay masyadong kakaiba, na mas nagpakaba sa kanya. Dahil alam niyang may haharap sa kanya, inalis niya ang kanyang mga tauhan at pumunta sa isang malayong lugar. Ito ba ay nagkukusa na mamatay? Sa karakter ni Moyang, hindi dapat ganito. Kuya Ling, magkakaroon ba ng bitag? Nagayos na ba ng maaga si Moyang? Tanong ng nakababatang kapatid kay Kuya Ling. Umiling si Ling brother, hindi niya alam kung ano ang arrangement, ngunit sa pamamagitan ng kanyang eyeliner, nalaman niya na dapat pumunta ang araw sa Yangtze County. Ito ay dapat na isang napakamadaling desisyon. Dahil ito ay madali ang desisyon, imposibleng ayusin ang aksyon ng napakabilis. Bukod dito,
Ang county ng Tungyang ay matagal nang lampas sa saklaw ng impluwensya ng Moyang. Siya ay mataas sa Cloud City, ngunit sa labas ng hangganan ng Cloud City, na maaaring maglagay sa kanya sa mata. Ang boss sa ibang lugar ay mas malamang na hindi makinig sa kanyang paglipat. Kahit may mga plano, gusto ko siyang mamatay ngayon. Hindi ako naniniwalang maharangan niya ang mga bala ko. Hinawakan ni Ling ang mainit na sandata sa kanyang bag. Inihanda niya ito para kay Moyang sa madaling araw, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito sa Yuncheng. Sa pagkakataong ito ay dumating si Moyang sa Tungyang County, binigyan siya nito ng pagkakataong ipakita ito. Sa oras na ito, ang kotse ay ganap na pinaandar sa isang ilang. Walang usok sa paligid, wala man lang nayon. Ang isang malaking piraso ng abandonadong lupa ay puno ng matataas na damo ng tao. Nang hilingin ni Aaron na huminto ang driver, napakasama ng mukha ng driver, dahil alam niyang laging sumusunod ang mga kalaban ni Moyang. Ngayon, 3 na lang sila sa kotse. Paano haharapin ang mga kaaway na iyon? Boss Mo, gusto mo ba talagang mag-park dito? Panik na sabi ng driver kay Moyang. Kinakabahan din ang puso ni Moyang, ngunit hindi siya magdududa sa sinabi ni Aaron. Kung gusto mong tumigil, tumigil ka. Ang daming kalokohan, sabi ni Moyang. Sa oras na ito, sinampal ni Hansani ang likod ng ulo ng driver. Ang driver ay nakahiga sa manibela at nahimatay. Ito ay, naguguluhan si Moyang na tumingin kay Aaron na nagtanong. May mga bagay na hindi angkop para makita niya. Nakangiting sabi ni Aaron. Moyang leng saglit, naisip kung ano ang nangyari kagabi, ang puso ng pagkabalisa ay sa wakas ay maraming katatagan. Kahit gaano karaming tao ang nasa harap ng Aaron, wala itong silbi. Kaya naman ang Aaron ay puno ng kumpiyansa. 3,000, nasa iyong mga kamay ang buhay ko, sabi ni Moyang. Takot sa kamatayan, nakangiting tanong ni Aaron. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Moyang at sinabing, sino ang matatakot sa kamatayan? Huwag mong tingnan ang mataas kong katayuan sa kulay abong lugar, ngunit natatakot ako sa kamatayan. Tumanggo si Han Sanchen. Nagsisigawan ang mga taong nagsasalita tungkol sa hindi takot sa kamatayan sa buong araw dahil hindi sila malapit na nakikipag-ugnayan kay kamatayan. Ngunit kapag sila ay talagang nakilala ang kamatayan, sino ang hindi matatakot? Si Aaron, bilang isang malakas na tao sa banal na kaharian, ay natatakot pa rin sa kamatayan, dahil ang kamatayan ay nangangahulugan na ang lahat ay nawawala. Pagkababa ng boss ay dumating din ang sasakyan ng kabilang partido. May 5 sasakyan. Bumukas ang pinto ni Shua Shua. Halos 30 katao ang bumaba, tila upang harapin si Moyang, ang kabilang panig ay nasa ilalim din ng dugo. Pagbaba ko ng sasakyan sa madaling araw, may malungkot na ngiti sa aking mukha. Moyang, hindi ko inaasahan na mahuhulog ka sa aking mga kamay. Maaga sa umaga na puno ng mali siya kay Moyang sinabi. Moyang disdain sa ngumiti, sinabi, akala ko ito ay kung sino, hindi inaasahan mo ito basura. Paano? Ngayon ay sa wakas ay natagpuan ang pagkakataon upang harangan ako, sa Yuncheng, hindi rin kita nakitang matapang gaano katagal ka nang hindi nagpakita sa harapan ko. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Moyang, huwag kang maging pagong na lumiliit, at magpakita ka para guluhin ako. Ayaw mo bang mamatay? Nagalit ako nito kaninang madaling araw. Maging pagong. Sa Yuncheng, maraming taon na siyang pagong, dahil kung gusto niyang maghiganti, sa dilim lang siya mag-hibernate. At ngayon, hinayaan siyang maghintay ng pagkakataon, ngayon, hindi na siya lumiliit na pagong, Moyang, nagtiis ako ng napakaraming taon para lang maghintay ng pagkakataong makaganti ngayon, hinihintay ko na. Hindi ako lumiliit na pagong, ako ay isang natutulog na tigre. Umagang-umaga nagngangalit ang mga ngipin. Nang marinig ang mga salitang, natutulog na tigre, direktang tumawa si Aaron. Kwalipikado pa ba ang taong ito na tawagin ang kanyang sarili na, tigre? Nang marinig ang tawa ni Aaron, tila may kahulugan siyang panlilibak. Galit siya kaninang madaling araw. Direkta niyang inilabas ang matagal niyang inihanda na mainit na sandata at itinutok ito sa Aaron. Anak, anong tinatawa-tawa mo? Kwalipikado ka bang magsalita? Umaga isang mukha mabangis na sabi. Nang makita ang maiinit na sandata, halatang nagbago ang ekspresyon ni Moyang. Kung siya ay may kung fu, maaari niyang tulungan ang kanyang sarili,
ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong paghahanda sa madaling araw. Sa kasong ito, ang dalawa sa kanila ay may maliit na puwang para sa paglaban. Ang aga-aga, ayaw mo ba akong patayin? Wala namang kinalaman sa kanya, sabi ni Mo Yang. Sa madaling araw, gusto niya talagang patayin si Mo Yang, ngunit kapag siya ay kinutya ng Aaron, natural na hindi niya pakakawalan si Aaron. Ang pagpatay sa isa ay pagpatay, ang pagpatay sa dalawa ay pagpatay. Para sa kanya, walang pinagkaiba. Anak, lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung maganda ang mood ko, pwede kitang paalisan. Sabi niya kaninang madaling araw. Masakit ba talaga ako nito? Mahinahong sabi ni Han Sunny. Para sa mga ordinaryong tao, ang maiinit na sandata sa kanilang mga kamay ay may ganap na kabagsikan. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay hindi isang ordinaryong tao. Para sa kanya, ang ganitong bagay ay parang laruan ng 3 taong gulang. Ngiti sa umaga, kaya mo ba siyang saktan? Hindi ba kalokohan yun? Mahirap bang nasa kanya pa ang katawan ni King Kong, na hindi man lang mabaril? Gusto mo bang subukan, anak? Sabi niya kaninang madaling araw. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at hilahin ang gatilyo. Hinamon ang Aaron. Umagang-umaga, natulala siya. Paanong hindi siya matatakot? Talaga bang hindi niya pinansin ang mga maiinit na sandata? Sa tingin mo ba ito ay laruan? Sabi niya kaninang madaling araw. Hilahin ang gatilyo. Nagpatuloy si Han. Isang bahagi ng Mo Yang ay hindi maaaring makatulong ngunit takip mata straight jump. Han Sunny muli provocation. Kung ang umaga galit, talagang hilahin ang gatilyo kung paano gawin. 3,000, wag kang magulo. Ang bagay na ito ay papatay ng tao. Paalala ni Mo Yang kay Aaron. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Nakangiting sabi ni Aaron. Sa pagtingin sa nakaka-relax ng ngiti ni Han Sunny, nagulat si Mo Yang. Talaga, hindi ba siya masasaktan kahit ng maiinit na sandata? Hindi ka maaaring matakot, o hindi mo magagamit ito sa lahat. Ang Aaron ay patuloy na nagsasabi sa madaling araw. Sa madaling araw, halatang hindi matatag ang kanyang kalooban, at ang kanyang paghinga ay naging maikli. Naprovoke siya ni Aaron, at nasa isip na niya ang galit niya. Bata, ikaw fucking nagtanong para dito. Go to hell. Bumagsak ang boses. Hilahin ang gatilyo sa umaga. Isang malakas na putok, tulad ng kulog sa tagsibol sa tainga. Walang kamalay-malay na iniliit ni Mo Yang ang kanyang ulo. Ang Aaron, gayunpaman, ay nakatayo sa parehong lugar at hindi man lang gumalaw. Logically speaking, next, dapat ay ang eksena ng pagbagsak ng Aaron. Ngunit pagkatapos ng tunog, walang nangyari sa madaling araw. Nag-alinlangan pa siya kung naglalaro ba siya ng mga empty bomb. Anong problema? Ang aga-alinlangan ng Say. Sa oras na ito, inabot ni Aaron ang kanyang kamay. Nakatayo sa tabi ng Aaron, biglang nagpakita ng takot si Mo Yang. Dahil siya ang pinakamalapit sa Aaron, mas malinaw niyang nakikita ang nangyari. Sa kamay ni Aaron, tumama ang bala sa kalagitnaan ng hangin. Para kay Mo Yang, ang ganitong bagay, na parang nakakita ng Ghost General, hinayaan siyang mataranta. Paano lumutang ang bala sa harap ng Aaron? At hinawakan niya ito ng kanyang kamay. Nang hawakan ni Aaron ang warhead, nakita rin niya ang nangyari sa madaling araw, na agad siyang nagpanik. How possible? How possible? Hindi ako makapaniwala. Ang halos 30 maliliit na kapatid na lalaki sa paligid ay nagpakita rin ng pagpapakita ng hindi paniniwala. Kung sasabihin nating walang laman na warhead, ito ay halos hindi katanggap-tanggap, pagkatapos ng lahat, may mga pelikula. Ngunit ang warhead ay biglang tumigil sa kalagitnaan ng hangin, ang ganitong uri ng bagay na hindi naririnig, hayaan silang makaramdam ng hindi kapanipaniwala. Anong problema? Tumigil ang warhead sa ere. Hindi kaya ang multo, itong batang ito, lalaki ba siya? Kahit may mga multo sa mundo, hindi sila pwedeng magpakita sa araw. Hindi makapaniwala ang mga nakababatang kapatid. Sa oras na ito, pinaikot-ikot ni Aaron ang warhead gamit ang 2 daliri at sinabi ko na hindi ako masasaktan ng bagay na ito. Hindi ka naniniwala. Naniniwala ka na ba ngayon? Kinaumagahan ay biglang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Akala niya ay stable na ang sitwasyon ngayon, at kaya niyang patayin si Moy ang bilang paghihiganti.
Pero sinong mag-aakala na may mangyayaring kakaiba? Huwag maniwala sa kasamaan sa madaling araw, patuloy na hilahin ang gatilyo, hanggang sa tamaan ng bala. Ngunit gayunpaman, hindi umabot sa Aaron ang bala, at nang masuspend ang lahat ng warheads sa harap ng Aaron, naging kakaiba ang eksena. Ang Aaron ay tila natatakpan ng isang gintong kampana. Lumulutang ang mga warheads sa labas ng manipis na hangin. Paano ba naman umagang-umaga, gulat na sabi niya. Magpapanik sa madaling araw, pati si Moyang ay naliligaw. Ito ang pinakamalapit sa Aaron, kaya mas malinaw niyang nakikita ang sitwasyon. Umiikot pa rin ang mga warheads na iyon, ibig sabihin, hindi pa tapos ang impact ng mga warheads, pero hinaranggan ito ng hindi kilalang puwersa sa harap ng Aaron. Pero saan nanggagaling ang kapangyarihang ito? Hindi ako naniniwala na maraming tao ang hindi makakatalo, ikaw. Sa madaling araw nang tumalon ang aso mula sa dingding, umungal siya sa mga nakababatang kapatid na iyon. Sa oras na ito, wala siyang paraan, ngunit namatay si Moyang. Ang mga nakababatang kapatid na iyon ay lubos na kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, halos 30 katao ang nambugbog, 2 sa kanila, at isa sa kanila ay isang maliit na bata, ngunit ngayon, sila ay nasa parehong lugar, ang ilan ay hindi maglakas loob. Aaron, ipakita ang paraan, ay lampas sa saklaw ng mga ordinaryong tao ay maaaring maunawaan, walang nakakaalam kung anong uri of result will come from the combination of fists and feet. What are you doing it to me? Nang makitang hindi gumagalaw ang mga tauhan niya, mas lalo siyang nagalit. Nagpalingga-lingga ang mga nasasakupan at gustong malaman kung ano ang gagawin ng kanilang mga kasama. Hindi sila kumikibo isa-isa, na humantong sa isang napakahiyang sitwasyon. Walang sumunod sa madaling araw. Sinabi ni Aaron sa oras na ito, kahit thermal weapons ay hindi ako makakasakit. Sa tingin mo ba sila ang magiging kalaban ko? Boy, huwag kang maglaro. Alam kong lahat ng ito ay pandaraya. Hindi mo ako kayang lokohin. Kung hindi nila gagawin, ako na mismo ang lalapit. Tapusin ang pagsasabi, malapit nang mawalan ng katwiran sa umaga, patungo sa Aaron Rush. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay parang namamatay na langgam sa Aaron. At sa madaling araw pa lamang, hindi na kailangan para sa Aaron na gawin ito. Moyang madaling araw, siya ay direktang itinumba ni Moyang nang makita ito, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!